Patuloy ang programa ng pamahalaan para tiyakin ang maayos na tirahan ng mga informal settlers. Kaugnay nito, nanawagan ang isang mambabatas sa National Housing Authority na luwagan ang kanilang patakaran at bigyan ng kumbinyenteng tahanan ang mga apektadong residente malapit sa pagamutan, trabaho at pamilihan. Narito ang report ni Julius Desamburon. Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para bigyan ng maayos na tirahan ang mga Pinoy informal settlers. Ang mga pamilyang apektado ay nakatakdang ilipat sa mga relocation sites sa ilang lalawigan tulad sa Bulacan. Bilang bahagi ito ng ginagawang oplan likas ng gobyerno para maisalba sa mapanganib na lugar ang mga residenteng naninirahan sa mga waterways, lalo na kung may bagyo. Dito sa lungsod ng Maynila, nasa halos 1,500 informal settler families mula sa Estero de la Reina at Estero de Vitas sa Tondo ang nakatakdang i-relocate. Pero umapila si Manila 1st District Representative Benjamin Atong Asilo na imbes sa mga provincial relocation ay sa Bagong Gusali sa Smoky Mountain na lamang manirahan ng mga apektado nating kababayan. Pagdating sa usapin sa pabahay sa Tondo, meron po kaming relocation site po dito na sana magamit ng mga taga-Tondo dito sa Smoky Mountain. Kaya ang komento rito, nabigla sila, ililipat sila sa malayo, walang option. Sabi ng NHC people, dun lang kayo, pwedeng dalhin, wala nang iba. Ayon sa tinatadhana ng batas, kung saan ka nakatira, kung posible naman doon ka dapat ayusin, di ba? Kung hindi naman pwede yun, kung saan barangay ka nakatira, saan syudad ka nakatira, saan distrito ka nakatira, uubusin muna lahat ng option. Nais ng mambabatas na mapalapit ang mga ito sa ilang pasilidad gaya ng paaralan, pamilihan, pagamutan at hanap buhay. Alam mo, yung problema natin, lilipat sa ibang lugar, labas ng Metro Manila, babalik uli yung tao. Simply because walang kabuhayan doon sa pinaglalagyan nila. Ang tanong lang namin, bakit ba kailangan ilipat kami sa malayo, samantalang meron namang housing unit dito rin naman sa Tondo, na kung saan hindi maabala hanap buhay ng mga tao, patuloy na makakapag-aral ang kanilang mga anak. Isa ang pamilya ni Arturo Rivero sa maaapektuhan ng relokasyon. Aniya, maganda ang hangarin ng pamahalaan pero nawa din sana'y mayroong praktikal at kumbenyenteng alternatibong lugar na mapaglilipatan malapit sa kanyang kabuhayan dito sa syudad. Pwede raw pong tumira dito sa mas malapit, dito po sa Smoky Mountain na sinasabi nila. Samantalang ang tagal na namin nilalakad, pinupuntahan namin yung Norsagaray, pinuntahan namin yung Pandi hanggang sa final Pandi na kami. Eh, ang layo naman po para sa aming mga taga rito, ang hanap buhay. Ito po samantalang ito, 8 piso, nandun na po ako. Bakit hindi magkaroon ng isang staging area na kung saan yung social preparation dito isinasayos habang hindi pa tapos yung paglilipatan. Isang parang stopover to bago dalhin sa permanent site. Isang magandang solusyon yan. Humiling din ang opisyal sa National Housing Authority na luwagan ang ipinapatupad itong patakaran. Naniniwala siya na makakatulong na malaki ang pagkakaroon nila ng relocation sa mismong syudad. Matatandaan si Asilo ay ang Vice Chairman ng House Committee on Housing sa mababang kapulungan. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Desamburon.